Collective, kamusta po kayo? Timeless reading po ulit tayo. General energies muna tayo bago tayo pupunta dun sa person na kakonect mo. Person on your mind. Thank you sa lahat ng support. Sa lahat ng nag-subscribe, nag-follow sa aking channel or page. Sa laging mga nagha-heart, nagla-like, nagko-comment, nag-share, nagme-message sa akin. Thank you, pati yung mga suki ko sa private reading. Thank you rin dun sa mga nag-check out na itong mga bracelet na sinusuot ko, no? Kung gusto nyong malaman kung saan ko nabili to, lagay ko yung product link dyan sa ibaba or sa comment section. Para sa iyong mga overall or general energies, meron ka ritong devil card. Priestess. Pwedeng may Capricorn, pwedeng may water, earth. Merong toxic person dito, no? Pwedeng person, pwedeng situation na toxic. The devil card din eh. Pwedeng, temptation para sa iyo. Another temptation na naman ito. Alam mo yun, parang sulsul energy. Sulsul energy, mapangakit na energy, love life man yan, hindi kasi ito yung general energies, overall energies natin. Priestess reverse, may reveal. Merong something na matutuklasan mo. O ano man ito. Ano to hidden, top secret na information. Hindi ko alam kung basta may isisiwalat. O baka yung iba rito ang marireveal kung sino ba itong third party situation dito. Or pwede rin namang hindi related doon. Eight of Pentacles, maganda to when it comes to business, pagdating sa mga bagay na gagawin mo or sa pera, kasi ibig sabihin, maraming kikitain dyan, no? Maraming coins. Kung gawain yan, marami kang ma-accomplish. Yes, for sure, this is a success, kasi talagang kakaririn mo, sisipagan mo, gagalingan mo, So, yan, in terms of general energies, yan yung mga nakuha natin. Tignan natin dito sa person on your mind. Dun muna tayo sa mga person na merong mga kakonek or karelasyon. O yan. Halimbawa, may kakonek ka ka-MU, karelasyon. Ito yung first part. Tignan natin yung mga energies. Person na kakonek mo, person na nasa isip mo or karelasyon mo o asawa mo. Basta dun sa mga may kakonek, ito yung first part ng love reading. Nahihirapan na, napapagod na rito sa relationship pero hindi basta-basta pwedeng kumawala. Sa tingin ko may stuck ka pa rin dito sa tao na to. May stuck kayo sa isa't isa. Yun yung nakikita ko dyan. Nako-confuse Hindi ko alam kung ano yung mga nagpapa-confuse sa'yo sa kanya. Pero alam mo yun, kahit ganun yung sitwasyon ninyo, hindi kayo pwedeng basta-basta umalis dito sa relationship na to. O baka kasi kasal na kayo. Or pwedeng hindi ganun kadali, no? So, you are stuck with this person. Kaya kahit na
napapagod ka na or napapagod na siya, eh hindi nyo magagawang basta-basta kumalas sa isa't isa kasi pwedeng meron kayong mga obligasyon or pamilya or married, commitment, no? Napapagod na. Parang gusto mo nang magkaroon ng cool off or break. Bahala ka na kung ang tinutukoy ba ng baraha yung energy mo o yung person mo yung tinutukoy. Siyempre, iba-iba kayo. Iba-iba rin yung mga part na nagre-resonate sa inyo dito sa reading. Hindi lahat yan 100% na magmamatch sa mga istorya ninyo or energies nyo kasi collective reading lang to. Nawawalan na ng gana dito sa relationship, burnout na, nauumay, napapagod, napufrustrate, nako-confuse. Kulang sa intimacy, baka hindi na kayo nagchuchuk-tsakan masyado or hindi na kayo, alam nyo, don't get me wrong baka kasi ma-misinterpret nyo. Ang intimacy, hindi lang yung tsuk-tsakan, tirahan, hindi lang. Ang feeling ko kasi dito sa Knight of Cups, pwedeng nawawalan na kayo ng emotional connection. Hindi na kasing romantic like before or noon yung nafe-feel ko rito sa Knight of Cups. Kulang kasi nakikita ko kulang sa effort, kulang sa romance, intimacy, bonding. Alam niyo yon, yung simpleng pag-uusap lang, intimacy na yun. Hindi kailangan na nakahubad kayo, magkatabi kayo, magtsuktsakan kayo para masabing intimacy. Iba pa yung physical. Siyempre, ibang ingredient yun. Kailangan din yun Kailangan din yung physical. Pero this is more on sa emotional. Yung sinasabi ko na parang kulang. Siyempre, pagka ganyan, yung mainit na samahan ninyo, minsan lumalamig. Ang gagawin lang naman nun, hindi solusyon, maghanap ka ng mainit, na ipapalit mo. Solution dyan, painitin nyo uli. Gumawa kayo ng paraan para uminit uli yung sabaw ng pagsasama nyo. Ganun yun. Ayan, lagay ba, pag lumamig, tapon mo na yung pagkain. Kung hindi naman panis, di pwedeng initin, i-reheat mo, i-microwave mo, pakuluan mo uli, igisa mo uli, yun yung ibig sabihin. Kasi pwedeng nagkakatabangan kayo dahil, di ko alam, anong mga issues ninyo, pero kumbaga, kung pwede pa, alam ka na may asawa mo, porke ng lamig, tatapon mo na, maghanap ka ng mas mainit, di ba? Yun yung ibig sabihin O kahit jowa, kahit sabihin mong hindi kayo kasal pa. Ang lagay ba yung mag-asawa lang ba dapat ang ganon? So, syempre kahit na hindi pa kayo kasal, yun yung paano nyo i-maintain yung na mainit Hindi hayaang lumamig, di ba? So, yun lang. Parang, napipick up ko lang dito, parang nagkakaroon ng panlalamig, which is, ano pa yan? May isasalba pa yan. No? Problema kasi may nako-confuse na rito Diba? Kaya nga, dyan pumapasok yung, yung commitment, loyalty, gaano katibay, yung love, yung effort, teamwork, communication. Huwag niyong i-underestimate ang communication. Malaking yan. Malaking porsyento yan sa lahat ng relationship. Maraming nasisira dahil lang kulang sa communication. Marami ring nasusolve pagka magaling kayo sa communication. Okay. Take it from me, kasi ako ay may marriage na mahigit 20 na taon. Sorry naman, kung pwedeng sa iba, kulang pa yan. Sa akin nga, 50 years Pero, sa akin, wala sa haba ng taon yan. Hindi yun yung pagalingan. Yung iba, kahit may silang samahan ninyo, depende yan Kanya-kanya tayong, kumbaga, kanya-kanyang background, kumbaga sa medical history, iba-iba ang kaso ng pasyente. Depende sa yung iba may hereditary factors pa, 'di ba? So maiksi man ng pinagsamahan nyo pa lang, umahaba na, doesn't matter. Importante yung commitment, loyalty, love, teamwork, communication. Okay?
Di ba may kanta nga, Just Keeping the Love Alive. Sino ba yon? Air Supply. Di ba? Kasi sa inyo na yan, kung gusto nyo na bang extinguish yung flame ng kandila o wag hayaang maihipan ng hangin. Di ba? So, next, sa mga no contact naman. No contact situation para sa inyo itong mga to. May relasyon man kayong formal o wala kay Emyo, basta no contact. Tingnan natin. Alam mo, hindi pa nare-realize netong tao na to kung gaano kaka-importante sa kanya. But soon, merong pangyayari na makakapagpa-realize sa kanya. Hindi pa niya nare-realize eh, oh. Pero nandun na yung feelings eh. Hindi pa nati-trigger, hindi pa na-activate, pero magigising ito. So, pwedeng wala pa kayong, formal na relationship nito. Siguro, ka-chat mo lang, o nagsisimula pa lang yung connection ninyo. Tapos, yun nga kasi, hindi naman talaga kayo formally magjowa. So, pwedeng yung communication ninyo is hindi naman everyday, hindi maya-maya. Siguro, manaka-naka lang kung kailan maisipan. Pero, bigla na lang magigising ang kamalayan nito, ang damdamin nito sa'yo, at marirealize niya na may gusto na pala talaga siya sa'yo. Na yung feelings niya talagang meron. No? Kasi iniisip niya noon na alanganin kayo eh. Siguro complicated, baka iniisip niya imposible na maging kayo, or parang basta merong something dito sa temperance reverse na parang nagsasabi sa kanya na ay hindi, malabo kaming magkaano niya kasi maraming dahilan, ganyan, factors, etc. Pero yes, marirealize na lang nito na nahulog na pala siya sa'yo. Na in love na pala siya sa'yo. Kasi isa pa, pwedeng meron din kasi may mga options dito, whether pareho kayong dalawa, na may iba kayong options ka-connect, or siya yun. Ewan ko kung sino sa inyo. Okay? So, yan yung mga nasa no contact. Punta naman tayo dun sa mga single. Yung mga single na ate, kuya, ante, uncle. Dito na rin sa mga single. Kanina yung mga plural, ngayon mga single. Charot. Tingnan natin yung mga single. Wala dir eh. Parang nakikita ko dito, bokya pa rin. Alam mo yun, yung merong magpapapansin. Merong magpapapansin, pero hindi magiging kayo pa rin eh. Parang alam mo yung, ano ba tawag dun? Tinakam ka lang, tapos hindi ka naman tutuloyanin. O, hindi naman aamin, or iiwan ka na lang sa ere. Ayan yung napipil ko. Oo, wala. Hindi pa rin matutuloy ito sa commitment. Hindi pa rin ito matutuloy talaga sa sa tsorbahan or commitment. Yung isa kasi dito nagpipigil. Hindi ko alam kung sino sa inyo. Okay? So, yung mga zodiac signs na lumalabas, pipiyok ako. Bibinata na naman ako. Pasensya na, bagong tuli. So, merong, Capricorn. May Leo, may Gemini, Sagittarius, Scorpio. Yun, mga na-pick up ko. Pero kahit naman anong sign, yun lang yung mga nasa cards. So, ayan, kung gusto nyo ng private reading sa akin, sa Purple Tin, na nag-iisa, official FB page ko, Meta Verified, may check sa dulo. Kayo yung mag-PM sa akin. And syempre, don't forget to subscribe sa aking YouTube channel, pa-like, follow na rin yung aking FB page. Pwede rin kayong mag-join ng membership or subscription. Bye-bye!